Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, nandito naman po tayo para magbigay ng paanyaya sa atin na dapat natin alamin kung sino ba talaga si Jesus. Kasi nga, si Jesus, Diyos ba talaga o isang propeta? Kaya, alam po natin na si Jesus pinili mismo ng Diyos mula sa marangal na angkan. Angkan nila Ibrahim at angkan nila ni Imran. At sila ay mga mararangal na mga tao. Hindi sila malalayo sila sa mga kalaswaan. Pinagmulan niya si Maria. Si Maria. At si Maria ay napakabanal na babae. Malayo sa kalukuhan. Pero kung babase ka sa Bible, magtaka ka talaga. Kasi nga, kung tingnan mo ang kanyang saling lahi, iba-iba ang saling lahi ni Kristo sa Luke, sa iba naman sa Mateo. Kaya po, wala talagang hindi mo talaga matukoy ang totoong buhay ni Kristo. Kasi nga, iba-iba. Hindi mo matukoy kung sino talaga. At ang pagpakilala kay Kristo, Diyos talaga siya. Ayon sa Biblia. Pero sa totoo, kung magbasa ka ng Biblia, hindi mo makita dyan na si Kristo nag-angkin na siya isang Diyos. Nagpapala siya nga, nilalarawan niya ang kanyang buhay bilang isang tao, isang propeta na isinugo lang sa tupa ng Israel. Kaya si Kristo ay mga lang katulad lang natin na nilikha rin sa lupa at binigyan ng kaluluwa. Sinabihan ng kun fayakun. Mangyari at dapat mangyari. Kaya alam nyo po, may uri po ang pagkalikha ng tao. Nauna, walang tatay at walang nanay. Yun ang ating tatay na si Adan. Ang pangalawang uri, merong tatay pero walang nanay. Ito ay si Eva. Pangatlo, merong tatay at nanay. Tayo yun. May mga tatay at nanay. At pang-apat, walang tatay ngunit merong nanay, yun si Jesus. Kaya si Jesus ay mga kasali sa mga nilikha ng Allah. Kaya si Maria, naglihi siya. Binigyan siya ng espiritu. At ang espiritu na yun ay nagiging tao na si Kristo. At siyempre naman, alam nyo, nagpapakatawang tao, mga anghel lang. Hindi ang Diyos nagpapakatawang tao. Kasi nga, kapag ang Diyos nagpakatawang tao, napakalaking problema yun kasi iniwanan niya doon kaharian niya. Sino lang babantay doon? Kaya, mali talaga na ang Diyos nagpakatawang tao. Iniwan niyang lugar niya. Sabi nila, meron doong Ama. Tapos ang sa lupa, si Kristo. Problema pa rin kasi kung ganon, maging dalawa na ang Diyos mo. May Ama, tapos ang isa nagpakatawang tao. Sabi niya, hindi ganon, persona yun. Paano naging persona yun? Ang persona, isang persona gumagalaw dito, yung isa sa langit gumagalaw din. Kung paano yan, dapat ipagsama mo sila para maging isang Diyos sila. Kaya napakagulo ng Trinidad, mga kapatid. Kaya si Maria, nagdalang tao dahil sa utos ng Panginoon sa kanya. Kaya kahit pag ni Angel Jibril sa kanya nagpakita, sinabi talaga ni Maria na walang lalaki nakahipo sa akin. Paano ako magkaroon ng isang anak? Kaya sabi ng anghel sa kanya, si Angel Jibril, sabi niya,
gagawin kang isang tanda para sa sangkatauhan at ang habag mula sa amin at ito ay utos na nakalaan na. Kaya utos yan ng Diyos na dapat manganak si Maria kahit walang lalaking nakahipo sa kanya. Allahu Akbar, tingnan nyo sa word na ginagamit, wala. Kaya sa time na si Kristo, malalabas na sa sinapupunan ni Maria, si Maria nagpapasakit na siya, pumunta sa puno ng datilis. Tapos siya sa sobrang niya doon, nanganak nga siya doon kay Jesus. Kaya sa time na nagutom na siya, yun, inutusan siya na yugin niya lang ang puno ng datilis para maghulugan ng mga sariwang bunga ng datilis at hinog. Kaya si Jesus, mga kababayan, huwag natin siyang sambahin. Kasi nga, propeta lamang siya. Katulad din natin kumakain ng pagkain. Mga malilinaw na yan, mga kapatid. At si Kristo, tatanungin ng Diyos, ikaw ba nag-utos sa mga tao na sambahin ka? Siyempre, sagot ni Kristo, hindi ako nag-utos. Ako'y isinugo lamang. Isinugo lamang si Kristo. At mga isinugo, siyempre, hindi na magsasalita kung hindi sila uutusan. Kaya, kapag nagsabi kayo si Kristo ay isang Diyos, ay isa po yang panirang puri. Ibig sabihin, si Maria pala walang kalam-alam na kanyang ipapalabas na anak, isang Diyos na nagpakatawang tao. Dapat yung kanyang ina, yun ang magsasabi. Kasi nga, magkasama sila eh. Alam niya ang pangyayari. Siya nagdala ng Espiritu. Pero hindi nga yun. Kaya hindi nangyari, mga kapatid. Dala niyang salita ng Diyos. Tapos hindi niya alam, Diyos pala yun. Kaya isang kalokohan ng mga kapatid kapag si Kristo, sinabi mo na siya ay Diyos. Kaya malaking kasalanan yan. Propeta lamang siya. Kahit nga sa Biblia, nasabi dito sa Mateo, sa 21:46, sabi niya, siya ay tatakpin sana nila, ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Tingnan nyo, mga tao sa panahon na yun. Alam nila na si Jesus ay isang propeta. Kaya natakot silang hulihin si Kristo. Kaya dapat sa panahon natin, ganun din dapat sabihin natin. Meron nga isang babae, isang Samarino, sa Juan 4, 19, sabi ng babae, Ginoo, palagay ko ikaw ay isa kang propeta. Tingnan nyo. Isa kang propeta, hindi siya tinanggihan ni Kristo. Kasi alam ni Kristo na propeta talaga siya. Hindi siya Diyos. O hindi siya dapat Diyos. Kaya kapag ikaw nagmalabis kay Kristo, parusahan talaga kani Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah sa 4 verse 171, O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon at huwag kayong magsalita tungkol sa alabukod sa katotohanan. Ang Misayas na si Jesus na anak ni Maria ay isa lamang mensahero ni Allah at kanyang salitang inilagay kay Maria kaluluwa na nagmula sa kanya. Kaya't maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mensahero at huwag kayong magsabi ng tatlo. Kaya magsitigil kayo dahil ito ay mas mainam para sa inyo. Sa katotohanan, ang Allah ay isang Diyos lamang, kalwalhatian sa Kanya kaysa magkaroon siya ng anak na lalaki. At sa Kanya ang anumang nasa mga kalangitan at ang nasa kalupaan. At sapat na siya bilang tagapangasiwa. Kaya ito, mga kapatid, mga kababayan, malinaw po yan na huwag po tayong magmalabis. Huwag natin sabihin ng Diyos, tatlong persona
ang Anak, Espiritu Santo. Hindi nga tinuro ni Kristo yan. Hindi nga tinuro ng kanyang ina, si Maria, na alam yung anak niya. Kaya si Kristo nga, nagpakilala nga na siya'y sugo, katulad sinabi dito sa Juan 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila ang isa at tunay na Diyos, at makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Kaya isinugo si Kristo, mga kababayan. May Diyos bang na isinugo? Ibig sabihin, under siya ng Diyos? Kaya walang ganun. Kaya sabihin natin, anak ng Diyos si Kristo, ay talinghaga po yan, kababayan. Talinghaga yan. Kahit sa Deuteronomy nga, 14 verse 1, kayo ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Tingnan nyo, tinawag din tayong anak ng Diyos. Kaya talinghaga yan, ibig sabihin malapit ka sa Diyos. Hindi ibig sabihin na literal na anak ng Diyos. Kasi si Kristo, anak ng Diyos, hindi yun literal. Kasi nga, talinghaga ngayon. Ibig sabihin, dadami ng anak ng Diyos. Pati tayo, anak rin tayo ng Diyos. Kaya, magulo-gulo na yung mga kababayan. Kaya si Jesus ay para lang, tapos si Kristo, hindi para sa lahat. Tandaan nyo yan, para lang yan siya sa Israel. Para sa bayan ng Israel. Sa ligaw na tupa ng Israel. Kaya wag tayo magmalabi sa religion. Hindi siya dumating dito para gawin yung handog sa makasalanan, kasi nga sinusumpa ang mga naparusahan sa krus. Tapos hindi pwede ang magulang sasalo sa kasalanan ng anak, at ang anak sasalo sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Kaya ay sino may misala, yun lang paparusahan. Kaya si Kristo, hindi yun para dyan. Hindi siya, kahit si Kristo, hindi yun totoo, napako talaga siya. Kasi nga, kahit sa Mateo, nagkaroon siya ng propesiya. Sabi niya, kung paano si Jonas sa 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dalumbahalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. Kaya hindi yun siya namatay. Hindi nga namatay si Jonas sa loob ng balyena. Kaya si Kristo, ganun ang kanyang himala. Tapos, si Kristo, hindi nila napatay sa krus. Sinabi talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya namatay sa krus. Kaya, kahit anong gagawin pagtatalo, si Kristo. Kaya, si Kristo, mga kababayan, nagturo talaga. Lahat tinuro niya. Wala siyang misteryo na ibinigay. Wala siyang lihim. Pinahayag niya lahat. Katulad sa nabasa sa Lucas 8, sa 17, sapagkat walang bagay na nakatago na di mapapahayag o walang lihim na hindi makilala na napapasa liwanag. Kaya, ibig sabihin, si Kristo nangaral talaga. Tinuro niya lahat at tinupad niya lahat ng utos ng Diyos. Hindi siya nangaral ng Trinidad. Tandaan nyo, hindi siya nangaral ng Trinidad. Nangaral lang siya, Diyos lang ang sambahin. Hindi siya nagturo na siya kabahagi ng Diyos. Napaka-importanting pundasyon niya, tapos hindi niya tinuro kung totoo yan. Hindi yan totoo, kasi nga hindi niya tinuro. Hindi niya, iba-iba nga yung sabi dyan. Kaya, sana buksan natin ating kaisipan at magmuni-muni po tayo. Hanggang dito na lang po. Sana meron kayo napulot ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.